siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-31 na linggo ng kanilang panahon ng palang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa taga Pilipos ay kanya pong tinuturuan at tinatawag ang mga naanalig sa ating Panginoong Hesus na sila na mga Kristiyano ay dapat mamuhay sa matuwid. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang tunay na tagasunod o disipulo sa Kanya ay dapat magsentro sa Panginoong Diyos na maski ang pamilya ay hindi dapat pahalagahan, manguna dapat ang sa Diyos. Pero kung minsan sa buhay natin, tayo ay nag-aalinlangan sa ating pananalig sa Diyos at sa ating paglilingkod sa Kanya. At dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Buwan mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo ay maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo,
ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Hirap kaisan, Kristo, ikapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Isus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng kanyang saling cross at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpatapos niyon? Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya ay kukutyain ng lahat na makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos.
O sinong hari na makipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna upo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ika-31 na linggo ng karimong panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang at ang atin pong paksa o tema ay ang pagiging alagad. Ang salitang pagiging alagad o alagad sa salitang Hebreo ay talmed. Pero ang ating mga pagbasa ay nakasulat sa Bagong Testamento. Sa Bagong Testamento ang ginagamit ay ang salitang koinoko na Grigo o lumang Grigo. 20 salita ang ginagamit sa koinoko na Grigo tungkol sa alagad. Matitis at apostolo. Pero dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 14, ang ginagamit po na salita ay matitis. Doon po tayo sa pagiging alagad na tinatawag sa Latin, discípulos, o sa English, disciple, sa ating salita, alagad. Ang alagad ay siya pong, kung tingnan natin ang disipulo, ay mayroon pong gawain na i-control, ayusin ang kanyang buhay o kanyang sarili. Kaya nga, sa ating unang pagbasa sa sulat San Pablo sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 18, na sinasabi ni San Pablo, magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. At ang pagnanasa ay mangyari lang kapag walang tutol, walang pagtatalo, at sila'y maging uliran na mga disipulo. Ang pagiging disipulo, ang pagiging alagad, ay panawagan sa ating lahat. Hindi lang po sa mga apostol ng ating Panginoon, hindi lang po sa 72 na disipulo. Kung atin pong tingnan sa Biblia, maraming beses po na ulit ang salitang alagad ng Panginoon o kaya disipulo. 261 times. 261 kabeses na ulit ang paging alagad. Ibig sabihin, mahalaga o importante sa tao. At dahil mahalaga, dapat mo nating tingnan ano ba ang kaibahan sa disipulo at apostolis. Ang matitis o disipulo ay isang estudyante. Laging natuto sa turo ng master. At walang ibang master, ang teacher, ang ating Panginoong Hesus. Ang apostolo ay mula sa salitang apostolin, pinadala ng isang misyon. So, ibig sabihin, ito yung kaibahan. Ang mga apostolis, 12 ng mga apostolis, sila yung mga mensahero, sila yung mga
tagapagdala ng mensahe na mga misyonero ng ating Panginoon. Samantala, ang mga disciple, ang mga disipulo, ang tinatawag na talmid o matitis, ay yaong mga nag-aaral sa salita ng Diyos, nagninilay nito at ninanamnam nito at inaalam nito ano ang buod o tunay na kahulugan ng salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Kaya tatlong paraan po ang magiging alagad o disipulo. Una, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus na mayroong pagsuko sa buong sarili. So hindi lang pagsunod, pagsuko sa buong sarili. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, verso 25, sumusunod, na dapat ang magiging alagad ay yung umibig sa ating Panginoong Hesus nang higit pa sa pamilya, nang higit pa sa sariling buhay. Sapagkat ang hindi umibig sa ating Panginoon nang higit pa sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya o kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat maging alagad ng Panginoon. Kasi kung minsan, nasabi ng iba, ay hindi mo na ako makasimba dahil may trabaho ako o may inalagaan ako sa bahay. Bakit hindi mo dalhin ang inalagaan mo? O dili kaya, pag ikay may trabaho, tingnan kung anong oras tayo makadaan sa simbahan at anong oras ang pagsimba ang kayanin mo. Sapagkat mayroon tayong kasabihan na pagka gusto mo, maraming paraan. Ngunit kung ayaw mo, maraming dahilan. Huwag tayong namang magdahilan na upang makapagsabi lang tayo na hindi makapagsimba o hindi lumapit sa Panginoon. Pangalawa, ang pagiging alagad ay ang pakipamuhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus o siya ang sentro ng buhay. Na ibig sabihin, hindi na yung sentro ang ating sarili, hindi na sentro yung pamilya, hindi na sentro yung politika, hindi na sentro yung ekonomiya o hanap buhay, hindi na sentro yung mga material na bagay na ninais mo. Ang sentro ay ang ating Diyos, ay sentro ay ang ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos dapat ang manguna. Ang Diyos ang dapat manguna. Ang Diyos dapat ang sentro sa buhay. Pangatlo, ito ay nangahulugan din ng pagtatalaga sa sarili ng buong buo sa Diyos. Kasi kung minsan, atin pong makikita na mayroon pong dalawang klaseng Kristiyano. Yung tinatawag na sunshine Christians. Yung mga Kristiyano na ng tag-araw, na nagsimba lang kung may araw at sa panahon ng tag-ulan at bagyo, hindi na Kristiyano. O kaya, kung ayos lang, okay ang buhay, kaya sunshine ay magsimba. Pero kapag hindi, sisihin pa ang Diyos. Dapat magkaroon tayo ng tunay na pagtatalaga sa sarili natin sa Panginoon. Yun naman ang kahulugan ng ating binyag na nangako tayo na buong buo ang ating pananalig sa Diyos. Kaya, ulitin ko po itong tatlo para ating masundan. Una, ang pagsunod sa ating Panginoon ng buong buo na sinasabing ating Panginoon na iwaksi mo ang sarili, pasanin ang cross, at sumunod sa akin. Ito yung sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, verso 24. At pangalawa, ang pakipamuhay na sentro kay Kristo. At pangatlo, ang ating pagtatalaga ng buong buo sa ating Panginoon Diyos. Naway, siya nga ang Panginoon ng ating mga puso at isipan. Naway, tayo
na naging alagad dahil sa ating binyag ay magpapahayag ng pagiging Kristiyano 24 oras, 7 araw sa isang linggo, at buong buo. Hindi lang na tayo Kristiyano dito sa loob ng simbahan, Kristiyano tayo sa buong buhay at bawat saglit ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Atin pong itutugon sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Krisos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming cross at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Nang namin ito, pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ayat anak ng Diyos, sa pag-iingan ng aming nanay sa'yo. Salamat puso. Tumayo po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat niya kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas.
Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa mitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang ngayon si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu'ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang dawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na marigaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at trisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa galing aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay manaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ang pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa nating mga nangailangan at mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na may ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksikliglig at nag-uumapaw.
ang pagiging alagad, una sa lahat, ay ang pagsunod ng ating Panginoon ng buo, ang pakikiisa sa Kanya na siya maging sentro ng ating mga puso, buhay, at tahanan, at ang pagtatalaga ng buong buo ng ating sarili sa Diyos. Naway, siya ang sentro ng ating buhay. Ngayon na po, ang pagbasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Paala pong Isus Nazareno, higmo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itong naloob na tinatanam. Basbasan din po ninyo ang mga daramimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw at niibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin tingin.